O ito, pakinggan nyo. O pakinggan nyo kung ano yung nangyari kanina. O ito, i-play natin to. O papaliwanag ni Mike Defensor kung anong nangyari, bakit nawala yung mga senador. Pasok. So magandang hapon po sa inyo lahat. Una sa lahat, nais ko ipaliwanag yung circumstansya ng pagkikita natin dito. Actually, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang pakawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti natin na kunin ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita. Kaya saluduhan natin itong mga sundalo na ito, saluduhan natin si Mike Defensor, saluduhan natin si Chavit Singson, saluduhan natin yung mga vloggers na nandiyan dyan, saluduhan natin yung mga media na nandiyan dyan, lahat na nandiyan dyan, saluduhan natin. Pwedeng ito na ang huling pagkakataon na maririnig natin tong istorya na to because sa sobrang dami ng pera na umiikot, gagawin nila ang lahat, kakaltasan nila yan, kukurutan nila yung mga sayote nila. O kakaltasan nila yan at maglalagay sila sa mga kung saan-saan sila pwede maglagay para mamatay ito. Mamatay, hindi lang itong literal na mamatay itong mga to ha. Matindi ang death threat sa mga ito pero yung mamatay itong issue na to, yung matabunan itong issue na to. Palagay ko, kaya sobrang laki ng ninakaw nila na pera para lahat kaya nilang mabili para hindi sila makulong at hindi mapunta sa kanilang istorya. So gagawin nila lahat ng kanilang gagawin. Ngayon, pag-usapan lang natin mabilis na mabilis. Etong sinasabi nila na si Mike Defensor, binayaran ng tagli 5 milyon to. Bakit si Mike Defensor nakatanggap ba siya ng pera galing sa flood control? O let's say for example, binigyan nga niya ng tagli 5 milyon itong mga ito para magsalita. Anong masama doon? Anong masama doon? Hindi naman taga-gobyerno si Mike Defensor. At kung halimbawa may ipon si Mike Defensor ya, si Erwin Tulfo nga, ang yaman-yaman 600 plus million ang pera niya. Ang kanyang ari-arian at saka pera niya, ganun kalaki. Si Mike Defensor pa mas mayaman yan sa kanya. May mga negosyong lehitimo yan. O so kung let's say for example, binayaran niya ng tagli 5 milyon yan. O anong masama doon? Galing ba sa pera ng taong bayan yung binayad niya sa mga yan? Kung yung ibinayad niya sa mga halimbawa man totoo nakatulong sa kanila at lalong nagpalakas ng loob nila para ilabas nila yung mga saloobin nila. Ano naman masama doon? Pero hindi ako naniniwala na binayaran ni Mike Defensor tong mga to. Kasi kung talagang bayaran itong mga sundalo na ito, sa tingin nyo ba hindi nila kayang tapatan yung 5 milyon na offer na ito ni Zaldico, ni Mike Defensor? Kung halimbawa 5 milyon lang ang offer ni Mike Defensor para dito sa mga to, sigurado ko kayang doblehin yun ng mga magnanakaw. Sino yung mga sinabi diyan? Magnanakaw di umano si Stella Kimbo, o sila Tito Soto, Erwin Tulfo, o sa tingin niyo sa laki ng pera na binibigay na tinanggap nila, o ilang maliit ang pera yan yung tinanggap nila, sa tingin niyo hindi nila kayang bayaran itong mga ito? Kung talagang bayaran to, kung ako bayaran ako, putangin na yan. Sigurado ako kung sino may pinakamalaking perang ibibigay sa akin, yun ang amo ko. Sa tingin ba ninyo kung 5 milyon lang yung binayad nito ni Mike Defensor, sa bawat isa dyan, magkano yung 5 milyon? 5 times 18, magkano yun? I-mathematics natin para talagang alam ninyo, makita ninyo yung logic ng mga kabubuhan nilang mga rebuttals 5 times 18, magkano? 90 million lang yan. 90 million. Utangin na yan. Isang malitang pera lang yan na ibinigay kay Martin Romualdez, tatahimik na yung mga yan. Hindi ba? Kung ganun kalaki yung perang tinanggap ni Martin Romualdez galing sa mga ito, do you think hindi niya kayang bayaran itong 18 na ito para hindi magsalita? Kung 90 million, magbayad siya ng doble, 10 million ang isa. 180 million lang ang ibabayad niya, hindi na magsasalita ang mga ito, wala na sanang ebidensya, everybody is happy. So kung yung logic na susundan natin, yung logic nila na bayaran itong mga sundalo na ito, sana hindi na nagsalita ito. Hindi ba? Kung ako, sangkot ako. Kung ako, halimbawa, ako si Stella Kimbo, tumanggap ako ng mali-malitang pera sa bahay ko. Magsasalita itong mga ito. Magkano ba yung ino-offer sa inyo ni Mike Defensor? 5 million. Di gawin kong 10 million, huminto lang yung bibig mo. Wag mo lang ako isumbong. Mano ba naman, bawasan ko, di man aking pera yung pera man ng taong bayan yun Bawasan ko para din sa, total naman. Satanas naman ako, di tuloy-tuloy ko na yung pagiging satanas ko. Hindi ko na maibabalik tong pera na to, di hatiin na lang natin. Di ba? Kung korap yung mga yan, hindi na yan nagsasalita ngayon. Kung korap yung mga yan at binayaran yan ni Mike Defensor, definitely, kayang bayaran yan ng mas malaking halaga nitong mga inaakusahan nila dito. Inan yung mga bobo ba kayo? Ang tatangan nyo mag-analyze. Kung ang hihina ng mga kukote ninyo. So, napakalaking imposible. Palagay ko, sila Baligod, sila Mike Defensor, nagtutulong-tulong sila
to make ends meet. O ibig sabihin, para mairaos lang yung mga pang-araw-araw ng mga ito. Wala mang mga trabaho ito eh. Kawawa naman ang mga ito. Sinasakripisyo nila yung buhay nila para sa bayang Pilipinas, para matigil ang korupsyon. Tapos kahit sangkusing man lang. Sigurado man tayo meron. Mapapakain mo yan. Baka mga pampaaral sa mga anak o pampasustento sa pamilya nila dahil may mga pamilya at mga maliliit na mga anak yan, mga yan. So, hindi naman masama yun. Actually, mga subscribers ko nga, message sa akin, Boss Dada, saan ako pwede magpadala para makatulong ako dito sa 18 Marines kahit magkano lang. Sinabi ko na nga kay Mike Defensor, Boss Mike, bigyan mo nga ako ng account kung saan pwedeng ipadala yung mga gustong mayayaman kasi itong mga banateros eh. O kung saan gusto nilang ipadala yung tulong nila dito sa mga Marines. Alam nyo ba sabi ni Kong Mike sa akin? Sabihin mo daw dun sa mga gustong tumulong sa kanila, wag muna sila, unahin muna tulungan yung mga nasa Mindanao, yung mga nalindol. O, di ba? Ay, na ganyan sila. Kaya kung gusto nyo mag-donate kayo sa SMNI Foundation. O, kasi sigurado ko napupunta yan sa mabuti. Ayaw muna nilang tumanggap dahil okay pa man daw sila. Mayroon bang ganyan na kawatan? Meron bang ganyan na bayaran? Pucha, ikaw na yung magbibigay ng tulong, tinatanggihan pa yung tulong mo. Mga bobo pala kayo eh. O, diretso natin to. Boss Dada yan, daldal yan. Noong unang Blue Ribbon Committee hearing, ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligon. At mamaya, ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakaraang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Ako mahilig kasi ako sa relo. Ganda ng relo ni Mike. Dahil pera talaga to si Mike, oh. Ganda naman ng AP. Sana all. Ganda. Mahilig ako sa relo, eh. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pagnanakot na naganap, maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanlayan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglakas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasarap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Totoo yun, nauna pa kami magkakaso. Ako, lahat kaming banateros, hindi lang si Jay Guevara, siya lang walang kaso sa amin. Si Jack, ako, si Master Judea, si Paring RJ, si Coach Oli, si Banatbay, mga taga-SMNI, etong 18 Marines, etong sila, lahat kami may kaso. O bakit? Ano ba ginawa? Nagnakaw ba kami sa pera ng taong bayan? Hindi naman. Nagre-react man lang kami sa mga issues ng bayan, kung ano yung balita, yun lang naman nire-reaction na namin, pero may kaso kami. In-interview man lang ng banateros etong mga to, tinanong kung ano yung mga trabaho nila. Ano yung mga experiences nila. Oh, bakit kami nakasuhan? Nagkalat ba kami ng peking balita? Hindi naman. Sila naman nagsabi, di naman galing sa bibig namin yung mga pinagsasasabi nila. Anak ng tinapay kayo talaga, ang gulo-gulo nyo eh. Mga walang hiya kayo. Oh, so may mga kaso kami. Oo. Tsaka na, kakadismiss lang ng kaso ko. 2 kaso na yun kay Torre, inciting to sedition. Ang yan. 2 beses na yun. O tapos ano pa? Kung ano pa? Ito pa yung kay Trillanes pa. Ang yan hindi naman ako nag-interview sa mga to, kasama ako sa kaso. O ganyan katindi yung mga gunggong na yan. Kahit hindi ka naman kasali, pero dahil maingay ka, nagsasalita ka, lumalaban ka, ayaw nila nun, mabibisto yung mga kadimonyohan nila, putang ina, nakakasuhan ka. Ganun ang ginagawa nila, kalinaw-linaw naman ng sinabi ng Supreme Court na kung ikaw ay taga-gobyerno, may akusasyon sa'yo, o kaya ikaw ay taga-gobyerno, merong reaksyon sa'yo yung mga tao, ayaw nila sa'yo, wag kang balat sibuyas. Wag kang iyakin, o tanggapin mo, kung ayaw sa'yo, baka may ginagawa kang pangit, kung gusto sa'yo, baka may ginagawa kang maganda. O kung ayaw sa'yo, may ginagawa kang pangit, ayusin mo yung, binago mo na yung sarili mo, yung ginagawa mong pangit, inayos mo, galit pa rin sa'yo, putangin na yan, ibig sabihin, satanas na yan. Di ba? Yun lang naman yun eh. Oh, mga gunggong kayo. Pero okay lang, laban lang tayo, kahit gaano karami kaso natin, kahit magastos ang mga abogado, gigising ka ng maaga para pumunta ka sa korte, go lang. Oo, tangin na yan, kung makulong tayo dahil lang sa pagtatanggol natin sa karapatan ng bawat Pilipino na hindi manakawan, okay lang yan. Oh, it's a badge of honor para sa, natatakot ba kami? Hindi, no? Neck nyo, putangin na ninyo, hindi kayo nakakatakot. Mga matitinong tao pa ba yung matatakot sa mga magnanakaw? Hindi, dapat yung magnanakaw ang matakot sa tao na gumagawa ng mabuti. Ay, hindi kami natatakot. Oh, malapit na rin naman matapos ang inyong panunungkulan. Hindi naman kayo habang buhay na nandiyan dyan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Oo, totoo yun ha. Mantakin mo, si Bernardo, si Alcantara, putangin na mga magnanakaw sa DPWH yan. Si Martin Romualdez, hanggang ngayon, hindi pa nakakasuhan. May ilang kaso na kaming hinaharap. Putangin na. Ako, ilan na ang kaso ko? Buisit kayo. Nauna pa kami nakasuhan, hindi naman kami nadelibera ng pera. Mano man lang sana, nadelibera na ako, kahit 2 maleta lang, okay lang sana sa akin magkakaso ko, mabayad ko ng mga abogado eh.
Putsang ina, hindi na nga kami napadala ng pera, tapos yung mga nagsasalita, yung pa yung kinakasuhan, yung mga nakatanggap ng pera, hindi ba makasuhan eh. O kung ayaw makasuhan yan, pagdasan na natin sa Diyos na mamatay na yung mga yan. Para tapos ang usapan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palakasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yung sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin. Atty. Harold Pispicio, halika dito. So yun ang kanilang yun yung sinasabi na bakit hindi natuloy dahil nga ginipit yung mga senador na gustong sumali dito sa pagtitipon na ito. Ito pakinggan naman natin yung mga nagpakilalang mga bagman, mga bagong bagman, hindi bagman kasi kapag ka bagman, ikaw yung kumukolekta ng pera. Ito mga to hindi nagdi-deliver man lang to. Let's say mga kargador na nga lang, wag na bagmen. Hindi sila bagmen ni Zaldico. Sila lang ang nagdi-deliver ng pera. Hindi sila yung kumukolekta ng pera para i-deliver. Hindi ganun. Sila lang yung inutusan para ang kolektor, ang bagman, si Zaldico. Si Zaldico ang bagman ni Romualdez. Ganito yan. Halimbawa, kung totoo to yung structure na to, meron niyang organizational structure. Si Bongbong, siya yung pinuno. Ang bagman niya, si Romualdez. Ang bagman naman ni Romualdez, si Zaldico. Ang bagman naman ni Zaldico, etong sila, yung sinasabi niya, Mark Tiksite, kung sino-sino pa. Ito naman si Bonoan, ganun din. Bagman si Bonoan, bagman naman ni Bongbong Marcos dahil under niya yan. Si Bonoan naman, bagman naman niya yan. Sila Alcantara, sila Bernardo. Ganun yung structure. Kung totoong may sindikato dyan, kung totoo tong sindikato, di ko sinasabing totoo yan. Pero ganun yan. Kung usapang analogy lang yan. Kung usapang bagmen lang yan. Hindi bagmen itong mga ito. Delivery boys. Security personnel /delivery ng babae ni Erwin Tulfo. Sabi nila, hindi na nga na-open up kanina yan. Buti na lang. Sige, diretso. Si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipat siya sa Viluna, at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang, honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya, kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi, no? Kakarating lang niya sa Manila kagabi, hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto, pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. Jeron? Magandang po sa inyong lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Valderrama. Bali po, ako po sa topic na gagawin ko lang namin sa palikaran lang po namin dito sa Manila ngayon ng mga probinsya. Dito sa ngayon po, nabalik pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Rizalico, kay Jose AC, napasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasunod po na mga pag-leader ng mga mani-manila na sinasabi natin mga samahan, una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Navi Street, South Province Park po. Bali po 2 beses po dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kami sasakyan. Ako po yung security doon sa Litka na driver po doon si Henry Bopihan. Then nakasalit po sa akin yung 2 kili na sinasabi natin mga samahan, sila dyan po sa Strada at Martic Side. 3 po kami noon. Ang nalaman ko noon is nasa 30 na maletas. Na ang mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martic Side and then si Karanjit Pata, yung driver po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 na Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Arlington po, dito po sa, nung time na po yun, may meeting po nung si Boss, dyan sa may Mati Restaurant, sa may Thomas Porto, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po, at meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po
Yung dalawang sasakyan na parehas na white van, mabilis lang po yung transaction na paglipat ng dalawang medium size na maleta. Expected, ano po noon ay 40-50 milyon ang laman. Then, ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman, George Garcia. Diyan po sa, galing po sila ng Dasyang Tower, no? Tayo, George Garcia, Diyos ko po. Kaya naman pala, ito si George Garcia, nagsampa ng kaso ng disqualification kay Erwin Tulfo dahil si Erwin Tulfo ay hindi Pilipino. Hindi nga yan na-confirm as DSWD Secretary dahil hindi nga siya Pilipino. Meron pang birth certificate yung isa sa kanyang mga anak na ang nakalagay na nationality niya doon ay American, hindi Pilipino. Kaya naman pala, hindi na disqualify etong si Erwin Tulfo, Diyos ko po. I'm just assuming kasi involved pala ito si Garcia. Diyos ko Lord. O Garcia, nakakarami ka na, dami-dami mo ng pera. Magkano na kaya ang yaman mo? Yaman-yaman mo na Then kami, ando kami sa may corner, sa Peria State, Corner lang sa, bali, ang kasama ko si Matic Sai at si Randy Pato po din. Nandala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi, at doon sa unahan, ang unang pagkamamit sa amin ay yung rider niya. Then, binuksan ni Matic Sai yung doon sa right side doon, binuksan sa right yung ni George Garcia. Then, pagkalabas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ulit ng Matic Sai yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasa cellphone doon. Then, gano'n ba po si Matic Sai, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng pera na yun? Sabi niya 10 million lang po. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Oh, dito no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Kumahan lang po yung mga nasa likod, clear lang natin. Nakikita ba nila lahat? Okay. Boss, okay, clear lang muna natin. Clear lang natin ha. O sige, sino mo sa susunod? Sige, si Wox daw. Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay, hindi kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake. Dahil umiiyak yung kanilang mga anak, siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. So, kung ano lang yung natapos ko, base sa unang nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wow. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Magasasa Opan, Pilipino, nasa 8 gulang at ininiraan sa Taguig City. Matapos na kapanumpaan na ayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Sandy Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Sandy. Nagtrabaho ko bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aming panunungkulan ni Ginoong ko ay simula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lugda sa pinagsamang sinumpang salisay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joseph at Kirby Macariliag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan pong Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, alam po yun. Sa 42 Makini Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sina Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Voluntate po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Sekretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni
SARS tubig. Binaba po namin galing sa 56th floor, papuntang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Mina Pagdaman yung dalawang small or medium size na maleta po. At kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siya bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na awol at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Rizal Tico noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapagabot po ako ng malitang pera sa Horizon po 56 floor sa unit po ni Busanti. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Rizal Tico. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling araw ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue na ito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng... Alam mo, ito yung matindi ha. Meron silang equipment, machine, na kailangan para magkaroon ka nito, meron kang clearance galing sa NICA or intelligence or military. Military grade equipment ito na nakakabasa ng mga messages, nakakasagap ng mga tawag sa cellphone. Delikado yan ha. Privacy yan. Ang ina nyo talaga, lahat na lang ng kademonyo ang ginawa. Nagnakaw na kayo ng pera. Pati ba naman yung mga messages, tawag ng mga hindi nyo kano-ano, putang ina, ninanakaw nyo pa rin. Ibang klase, matindi talaga ang mga kademonyohan ninyo ha. Tinago daw niyo yung dalawang equipment. Meron lang daw si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Di ko alam kung, siguro para yung mga kalaban nila, makita nila yung mga messages sa text, tawag, kung ano mga pinag-uusapan, putsang ina, surveillance yan. Meron ba kayong permit para magsagawa ng ganyang klase ng mga surveillance against kahit kanino man? Walang hiya kayo, pati privacy ng tao ninakaw nyo. Ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, pati privacy ng tao kinukuha nyo pa lahat na lang. Kung pwede lang nakawin nyo pati yung araw, buwan, gabi, pati tulog, pati hininga, pati hangin, tubig, pukin ang ina nyo na nakawin nyo lahat. Hayop kayo talaga, sugapa kayo. Ang ina ninyo. Ang tindi ninyo. Ito yung isa sa dapat imbestigahan kasi yung alam mo yung privacy na to ng mga tao na kung sino man ang mga napaggamitan nitong mga ito, tragis yan, kaya naman pala nadidetect nila. Kaya naman pala sinasabi na minsan yung yung messenger ko may nagbabasa kahit di ko pa nababasa, hisin na Okay nang ina nyo, kayo pala nagbabasa ha. Tarantado talaga kayo ha. Text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon sa si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng camp pagilan doon ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lang po. Maraming salamat po. yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka At hindi. Surveillance equipment, walang hiya kayo, lahat na lang ng mga kademonyuhan, hindi nyo na pinalagpas ha. Tang ina ninyo talaga, matindi kayo ha. Eto naman, isa rin to, matindi rin to. Di ba? Sinasabi nila yung mga plate number, ganito katindi itong mga ito, bukod sa picture, videos, oras, lugar, building, room number, street number, house number, alam nila, pati plate number, Echo Golf Charlie, ganun sila. Kaya na ganun kadetalyado yung kanilang mga paglalahad ng kanilang mga ng kanilang kung paano sila nagtatrabaho, ganun ka-organisado itong mga to. Alam ba nila kung saan galing yung pera? Hindi. May inaakusahan ba sila? Wala. Sinasabi lang nila kung yung kanilang experience. Kung nag-deliver sila kay Juan, sasabihin nila nag-deliver sila kay Juan. Sinasabi ba nila na si Juan magnanakaw? Hindi. Sinabi lang nila nag-deliver sila kay Juan. Kung si Juan, i-deny ni Juan yun. Tapos sila, may ebidensya sila na talaga nag-deliver kami kay Juan ng pera. Di ko lang alam saan galing yung pera na yan. Hindi kayo dapat nagagalit. So eto na. Meron mga rumors. 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 Meron mga rum
na pati LTO, puta ganun kalawak ang korupsyon sa Pilipinas. Kung pati LTO, totoo na nabubura na nila yung mga plate numbers, records nitong mga plate numbers na ito na mga binabanggit nila sa kanilang mga affidavit. Paano kung may picture sila, may plate number talaga na ganun? Paano yan? So ngayon, pag hinanap mo ngayon sa LTO, sige nga, verify nga natin yan. O, tapos pagtingin mo, no records, patay, sinungaling na sila kasi no records. Paano kung may picture sila? Ayan yung plate number. So imagine if this is true, kung totoo ito hanggang LTO na kaya nilang manipulahin, what more ang media? Mas may pakinabang sila sa media. Di ba? O, pakinggan natin itong balita na ito, mga bossing, pasok. Dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Sino yan? Yan ba yung yung isa sa mga nagpadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa? Ha? Yan ba yung nagpadala kay Pangulong Duterte sa ICC na nasa LTO na? Nagtatanong lang ha? Baka mamaya kansilahin nyo naman pati yung driver's license ko ha? Tricycle. E-bike na nga lang dinadrive ko ha? Oh, masyado kayong pikon ha? Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe. Kahit sino. O, may jammer ha? Oy, baka nandito yung equipment ni Saldico tsaka ni yung equipment ni Saldico tsaka ni Marty Romualdez nandito kaya hinihika yung internet ko ah. Saan tong office na to? Sa Tech Type po, sa may Ortigas. Ah, hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Ah, hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Tayo ng daming pera. Putang ina, ilan yan, 1, 2, 3, puta, ilang milyon yan. Siguro, mga 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puta, siguro mga 50 million yan. Sana all. Sana all, puta, pag nagkaroon kaya ako ng ganyan pera, kaya gagawin ko. Siguro, puta, magpapalagay ako ng mga pagpapalong hair ako. Papatanim ako ng buhok para humaba yung buhok ko ganyan. Katulad kay Jordan Clarkson. Ganda ng buhok ni Jordan Clarkson. Parang, parang walis tambo eh. Oh, di ba? Ano kayong gagawin ko? Ano kayong uling bibili ko pag nagkaroon ako niyan? Hindi. Pabinigyan ako ni Jesus niyan. I-donate ko. Narinig ko. Lord, kaya ibigay mo kay Saldico at kay Marty Romualdez, bigay mo sa akin yan, kalahati niyan, bibigay ko sa mga mahihirap. Totoo. Totoo po yun. Kung ako magkaroon ganyan, pero bibigay ko sa mahihirap. Marami ko mga pag-aaralin. Marami akong pag-aaralin na mga estudyante, ganyan, mga bubuhayin. Hindi bubuhayin na mga ng mga chika babes katulad ni Rapi at saka ni Erwin Tulfo, hindi. Pero pag nagkaroon ako niyan, i-share ko sa inyo, hindi ako katulad ni Arnold Clavio. Na hindi yata nagsusustento yata, hindi ko sinabing hindi ka nagsusustento. Nakakatanggap ng pera, baka mamaya hindi nagsusustento yan sa anak niya kay Sara Balabagan, ha. Huwag ka magalit, nagtatanong lang ako. Sabi mo na tumawag ka lang sa akin. Boss, dati nagsusustento ko, tarantado ka. Ganun ba? Okay. Meron ba kayong... Kasi si Luis Tro nakakatanggap na ng pera. Sabi din nakakatanggap ng pera, di pa nagbabayad kay Inday Sara. Tumanggap na ng sandamukan, hindi ka pa nagbayad ng utang mo, walang iyakang babae kang pangit ka. Pangit ka na, masama pa ugali mo. Huwag mo gayahin yan, arn-arn ha. Pag nakatanggap ka, arn-arn, i-share mo ha. Money cam, pero ganyan na lang ang bilangan. May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakakip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Pinitik pa. Antindi ha. Alam ni Romualdez kung magkano tatanggapin niya. Putang ina niyo, kulang to ha. Bakit kulang? Pucha, nininokan pa. Putang ina niyan, double whammy na pag nanakaw to ha. Baka naman kayo kumuha niyan ha. Mga 18 Marines ha, baka kayo kumuha niyan. Klaruhin niyo yan ha. Magkano ba kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, milyon din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, di kami kumuha nun nagbibilang. Klaro. Baka mamaya kayo pagbintangan kumuha niya, walang yan. Taki mo, milyon-milyon din daw. Ninanakawan pa sila nagdanakawan. Kaya putang ina, magkakaaway na itong mga to eh. There's no honor among thieves. Ika nga, putya, walang matino dyan. Basta magnanakaw kayo pare-pares, magnanakawan kayo. Yun din yung nga kaano-ano, ninanakawan nyo, yung kaano-ano nyo pa kaya. Mga walang hiya talaga naman, Paldo sana kami ngayon sir.
Ayan, saan to? Take tight office din yan, sir. Take pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa take tight, dinadala sa Horizon Ops, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official ng mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Achiche! Oh, tayo na. Antindi mo, Soto, May nakalagay din, Soto, O, sa building mo pala yan, Soto. Yung bang pinamimigay nyo sa Itbulaga, dyan ba galing yan? Baka kaya ang dami nyo pinapamigay na pera dyan, baka hindi galing sa Pure Gold dyan, Baka galing dyan yan, But I doubt it. I doubt it. Itong mga magnanakaw na ito, sila yung mga makuripot at mandadamot. Oo, kala mo pinaghirapan nila yung pera. Diyos ko po, tito. Antindi mo, tanda mo na. Kung kailan ka tumanda. Ilang taong ka na senador? Kung ilang taong ka na senador, sa history ng Senate, ikaw ang pinakamahabang beses na pinakamaraming beses na naging senador. Ang tanong, ngayon mo lang ba ginawa ito o ginawa mo na ito noon pa? Yung mga ganitong mga bagay. Well, hindi natin siya inaakusahan, Nakurakot siya, pero nadidiliberan ka na ba ng pera noon pa o ngayon lang? Pa-confirm, kasi kung ngayon lang, baka mapatawad ka pa namin. Ngayon lang yun, sa beses lang kayo naman. Ang dami ko ng tinanggihan, isang beses nga lang ako tumanggap, sinisita nyo pa. O, kung isang beses lang, sige na, absuelto ka na. Basta i-assure mo sa amin dati, hindi ka tumatanggap, Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama kaya dyan si Badilla, si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na award na kami, sir. Next. Toreo. Ito na yung best friend ko. Na si Nicanor Tubol. Torre. Mang Canor Torre. Alang hiya naman si paring Nick, Paring Nick. Hayop na yan. Nagbibigay daw siya ng 50K at saka cellphone para idiin si Gutesa. Para lang sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi ni Gutesa. Ano naman mo dito? Lahat na lang naman sinausawan mo. Langya naman to si Nicolas Torre, kaya naman pala sabi nung asawa mo, paldong-paldo ka. Pero hindi naman nila sinabing nag-deliver sila ng pera dito kay Nicolas Torre dito. Hindi naman nila sinabi. Sabi lang nila parang, yaan yata yung mga panahon na inaano sila Hindi. Ito yung sa ICC ito. Sa ICC na kasi nga kasama daw ito sa mga nagmi-meeting sa ICC. Pero inalok daw sila niya na yung sinasabi ni Gutesa, pabulaanan nila, sabihin nila hindi totoo, tapos bibigyan daw sila ng pera tsaka cellphone. Wawa. Kuripot ka, 50,000 lang. Mali-maliit ang pera yung pinag-uusapan dyan, 50,000 lang. Ikaw talaga Nicolas Torre, pero hindi ako naniniwala. Mabait ito si Nicolas Torre. Pero ewan ko lang sabi nung asawa niya, paldo daw siya. Paldo. Sana all. Palakpakan natin si Nicolas Torre. Hindi lang siya tarantado. Sira ulo pa siya. Nick! Alam mo, napamahal ka na sa akin. Naging parte ka na ng buhay ko. Mantakin mo, 2 beses na kita tinalo sa kaso. Kaibigan ko yan si Nick. Pag nagkita nga kami yan, magkakapi kami. Mag-uusap kami ng matino. Sabihin ko sa kanya, Nick, tigil mo na yan. Yung mga kademonyohan mo, tigil mo na yan. Pakabait ka na. Baka huling mo na yan. Huling posisyon mo na yan sa gobyerno. Susunod, ilagay ka na sa Baka ilagay ka na sa puno. Mukha ka pa naman unggoy. Baka mamaya pakawalan ka na sa gubat. Hindi ka na bumalik sa syudad. Mga kamag-anak mo, mga gorilla dun, baka makita mo. Hindi ka na bumalik sa Pilipinas, O pinsan ka pa naman ni Tarzan. Ito yung sir, Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin mga kasama. noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw naman din natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na, yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming, 24. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po, ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles doon po sa office niya. Sa Raffles, Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po si Analisa Gaspar po. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No sir, parang ginamit lang yan sir na pang-establishment namin nakakausapin kami sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes sir. Yung time kasi niyan sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami sir.
Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Politario, si Tap Papiluna, at saka ito po yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually sir, marami kami dyan. Mga 15 kami sir na pinapirma po ng NDA po, non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual yun sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo sir, tama. Tama po sir, tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamo niya si sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun sir, nagka-usap kami 15. Hindi kami pumirma nung time na yan sir. Ang bali ang ginawa nila sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami sir. Napapirma. Yes sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon sir. May 28 kayong kasama, nandun sa agency ngayon. Opo sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama, hindi naman masabing pananakot siguro sir kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir sa sabi ng po ni Sarge Popan sir regarding doon sa cellphone. Bali ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po diyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Popan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung research ko po ito sir, nilans po dito sa Pilipinas sir ng September. Tapos binigay po ito sir, tama po sir si Sarge Popan sir na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila sir ay yung hindi yung luma kundi yung bago kong binili sir na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sir sa Elite sir, sa pagkakaalam ko po sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinisa sir nung December 19 until hanggang March 15 sir. Andun pa po sir yung iba sir na makasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes sir. Basta may pasupin na sir. Sarge. May tumawag po sa akin sir yung kabats ko na dati pinasok ko sir sa Elite. Tumagal po siya doon ng mga 1 week lang ata sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat sir, nabanggit ka sa akin sir na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan sir sa may Guadalupe. Di tanong ko siya sir, sabi ko, may alam ka ba Meg doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya pagkalam niya sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig siya lumipat yung Elite sir. Okay, meron pa ba? Balikan ko lang pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante yung magagamit later on as part of evidence. Sige, go ahead, Sarge. Yes sir, totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa sir, sa may DepEd, diyan sa may Dito San lang. Miguel Avenue sir. Then Pasig? Yes sir, Pasig. Then yung BDO sir, diyan sa may Alpaland building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue sir yung PBCom. Yung Land Bank sir sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa sir, ang dyan sir, dalawang maleta. Pinakamababa. Yes sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko sir na nung pumunta kami sir diyan sa Land Bank, papasok kami doon sir sa pick up na lang sir. Bali pumapasok kami doon mismo sa loob ng Nakita nyo kung gaano kadetalyado. Mayroon silang street, anong branch, meron silang, alam nila kung ano yung tsura ng bangko. Hindi, dito yung sa harap kasi hindi bawal doon kami sa may likod. Detalyado, mga bossing, as in. Kaya, kapanipad, ito yung sinasabi ko na missing link doon sa mga unang mga press conferences nila. Kasi mga unang press conferences nila, karamihan na nagsasalita, si Levi Baligod. Siguro, para yung train of thought, mailatag niya, hindi yung labo-labo. Kasi malaking tendency, sa dami niyan, 18. Ngayon, 22 na. So, may tendency na maglabo-labo yung information. Kaya, ino-organize niya yung information. Kaya siya yung nagsasabi, though, nandoon naman yan sa mga sinumpang salaysay nitong mga ex-military na to, o bagman, o hindi na bagman, kargator, o basurero, kung ano man yung tawag nila. Pero, ngayon, ito yung pinakamaganda rito kasi sila mismo yung nagsasabi. First-hand experience. Bukod sa first-hand experience, meron pa silang mga details na mahirap i-counter, mga bossing, di katulad ni Madriaga.
Tangin si Madriaga. Ako, binigyan ako ng pera para bumili ng motor. Bumili ako ng Ducati, ng Harley Davidson, ng ganito, ng ganyan. Ganito, nakapangalan sa akin. Tangina mo ka. Binili mo natural nakapangalan sa'yo. Ang tanong, paano mo mapapatunayan na yung perang pinambili mo dyan galing sa mga Duterte? Nga. Oh, ito hindi. Talagang kahit ipaikot-ikutin mo sila, alam nila yung isasagot nila, hindi sila magkakamali. Yung iPhone, sinasabi nila, wala pang iPhone noon, noong mga panahon na yun. Ang noon, kaya nila nakuha yung iPhone na bago kasi nga by batch yung pagbibigay ng cellphone tsaka ng pera. O inabutan na sila nung batch kaya bago na yung cellphone na nakuha nila, mas moderno na, hindi na akma doon sa kung kailan sila pinangakuan. Diba? Pinangakuan sila 2024. Nakuha nila 2025 na. O bago na yung model noon, kaya nakakuha na sila ng bagong iPhone. Ganon. Ina ninyo, kayo talaga, bubobo ninyo eh. O yan lang yung mga rebuttal ninyo. Sabi ko nga sa inyo, kaysa question ninyo dyan, papuntahin nyo dyan sa Senado eh. Tapos lahat ng mga pinagsasabi nila, paulit-ulitin nyo para malaman ninyo kung nagsasabi ba ng totoo. Kasi kung nagsasabi ng kasinungaling ang mga to, puta ko mismo sa sampal sa mga to. Pagkukutongan ko yung mga yan na walang tunog. Kung nagsisinungaling yung mga yan, sa nakikita natin, doon sa mga detalye na galing mismo sa bibig nila na sila mismo ang naka-experience, mahirap dayain yan mga bossing. Yung personal experience, hindi mo yan kayang pikein. Kasi nga, nangyari talaga yan eh. Yan ang problema sa inyo eh. Di ba? Depende. Then doon mismo sa likod ng land bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po sa doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamalita na po yun, sir. Minamaleta ng land bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si Kate Villarreal at saka si May Andy La Cruz. Kumantakin mo, pati yung pang nagbibilang ng pera, kilala nila kung sino. Galing. Palakpakan natin. Mahirap dayain ito. Pucha ka na, mag-i-interview na naman kayo, sasabihin nyo, kalokohan yan, peke, yung mga sinasabi nila, magkita-kita tayo sa korte, gago. Sa tingin nyo, takot sa kaso mga yan. Hindi nga takot sa bala yan, sa kaso pa. Luka-luka ba kayo? Luko-luko ba kayo? Umiiyak to si Arnold Clavio, si Montulpo, umiiyak. Sabi pa ni Montulpo, baka daw hanapan siya ng kanyang mga kaibigan. Makakilala kung saan napunta yung pera, manghihingi ng balato sa kanya. So ano yan? Parehas kayo ni Tito Soto ng dahilan? Baka hanapin ng misis ko yan. Di ba yung nasabi ni Tito Soto? Nung unang lumabas yung pangalan niya. O paano yan? Lumabas ulit. Meron pang picture sa building mo mismo. At yung picture na yan, may mga dates yan. May mga timestamp yan. May mga digital footprint yan. O may mga digital information dyan. Makikita mo, yung mga raw data niyan, nandiyan dyan. Makikita kung kailan yan. Hindi yan kahapon lang. Baka sabi, kahapon lang yan. Nagpunta sila siguro, tapos nag-picture-picture doon. Di ba? Tangin na ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lubog kayo rito. Durug kayo rito. Maniwala kayo. Wala kayong lusot dito. Itong dalawang babae na kanina. Yes, sir. Yan ang mali, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipikapin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan na tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng dalawang maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian. Ito, sabi ko sa inyo, ikot ako dyan sa Pasig. Ikot ako sa Mandaluyong, ikot ako sa Makati. Hindi ko, kahit gaano ako kagalagalag dyan, kasi dyan ako nagpapagawa ng sasakyan, dyan ako nagpapachange, paikot-ikot ako dyan. Alam ko yan, yung mga kalsada dyan, paikot-ikot, nakapikot, kabisado ko yan. Pero, yung mga establishment, saan nakalagay si bangko na ganito, si ano na ganyan, building na ganyan, medyo kailangan ko pa ng matinding recollection, o matinding, ibabalikan ko, dito pala yun. Dito pala yun. Kabisado ko lahat ng kalsada dyan, tsaka mga major establishments dyan. Pero PBCom, yung mga ganyang klase ng mga bangko, land bank, yung mga bangko na, ang alam ko lang yung bangko ko dyan. Halimbawa, ang bangko ko ay, Swisser Bank. Bank of Switzerland. Alam ko lang kung saan yung bangko ko dyan. Diba, BPI ko, kung saan yung BDO ko. Pero yung mismong branch lang. Pero iba pang mga branches, ng mga bangko, hindi ko alam yan unless nakapunta ako dyan. Kahit isang beses lang, di ko na yan makakalimutan. Alam, PBCom, alam niya kung saan nakalagay, saan lugar. Alam niya kung ano itsura, saan kami dumadaan, saan kami nagpipick up. Detalyado to. Hindi nyo kayang pikiin to, mga boss. Saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Andy La Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang MD na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na yung maleta na pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta sa RMT yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pasala, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then paglabas, puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret. Sa likod sir ng bangko. Kasi hindi pwede sa San Miguel Avenue doon sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa sir, sa may land bank malapit dito sa DepEd mismo ng Meralco Avenue. Dyan. Dalawang maleta rin yun sir. Isang large medium. Dahil Di ba? Sobrang detalyado niyan. Mahirap pikiin yan. Mahirap lokohin yan. Di ba?